everyone, it's colonoscopy day. 12 noon yung aking schedule. And grabe gutom na gutom ako. Wala kasi akong kain kahapon. One day, it's only clear water therapy. I didn't eat anything. Kasi as per advised by the doctor, nag-lose ako ng 5 pounds in just overnight. Pero sabi nila, ano lang daw yun. It's just water in your body. They flush out. The Sutab is very, ano talaga guys. It's very effective. Like 30 minutes after you take the first dose, flush everything. So, going to Good Samaritan Medical Center. Okay, babalik kami kasi si John, he forgot the list. Sa kanyang work, very important. 2 hours ako maghihintay doon guys, no, for the preparation. And then, patulugin daw nila ako. And then the procedure is only 10 minutes, 20 minutes, mga ganon, depende. Pag may polyps na makita is medyo matatagalan, and then i-check pa yun sa laboratory. Hopefully walang makita, no? Kasi syempre another ano na naman yun, gastos. So ayun, see you at the hospital. It's raining. Medyo nakakalito lang yung building nila guys. Hindi namin makita yung Suite 1000. Suite 1411 ito eh. Siguro nasa kabilang building or what. Pero mag-check-in na lang ako dito. Busy kasi ang kanilang valet parking. But hopefully I'm in the right place. Nandito na ako ngayon sa entrance. Hi guys, putting in my... Hang on a And then I'm gonna remove everything right with the brief and everything. Mm-hmm. Or video, maybe video. So my shoes, I put it here too. I think so. I'll just wait for her. Because I might need another plastic. Maybe not. Maybe they just take the shoes like they are. Uh-huh. More will be revealed. So I'm just gonna like they will bring this cart. Probably, yeah. Hi guys, ito na surgery time. Ikita natin ito. Yan. Surgery time. Kinakabahan ako. I feel nervous dear. I know. It shows in my ano. Mm-hmm. Ayan pala si Sam guys, ihahatid na niya ako sa operating room. Sasabayan lang ako ni John pero aalis lang din siya guys dahil mag-grocery yan siya while waiting. I'll see you later. See you later. Hi guys, I just finished colonoscopy and I have the good news. O diba parang hindi nyo pa ako maintindihan guys kasi parang may anesthesia pa sa katawan ko. Nilagyan pala nila ako ng propofol ba yun? Ayan, so para makatulog ako while ginagawa nila yung colonoscopy sa akin. Sinabi na kaagad sa akin guys ang resulta ng isinagawa nilang colonoscopy sa akin. Actually mabilis lang. Wala pa atang 30 minutes natapos na sila. And then mamaya ipapakita ako sa kay Jan kung ano yung resulta. Kung ano yung nakita nila sa loob ng aking colon. And then mamaya ko na lang sasabihin guys pagka dumating na si John. Nasa work na actually si John guys. Tapos tinawagan lang siya. Babalik siya ulit dito sa ospital para i-pick up ako at dalhin pabalik sa bahay. Hey guys, going to the waiting area now. I didn't turn it on. Hey guys, just finished my colonoscopy and I'm going to the waiting area now. And Sam is bringing me there. All the nurses here at Good Samaritans, very nice. Everything's taken care of well. Do you want to say hi Sam or you're not allowed? It's okay? This is Sam. Where are you from, Sam, originally? I'm from Haiti. Oh, Haiti. Yeah, I'm from the Philippines. Yeah, this is my first colonoscopy, so I was very anxious earlier. Sobrang bait ni Sam, guys. At ang sabi niya, kaka-hire niya lang pala dito sa ospital.
10th day? Yeah. Wow, you just started. Yeah. Ayan, going to the waiting room now. I'm waiting for John because John is, I think, doing some grocery. My husband is a chef. What's your favorite food? My favorite food is catfish and rice. I like. Oh, wow, catfish. Marami pa naman kaming ganyan sa probinsya. Naalala nyo guys, isang buong fish pond yun na 2,000 na catfish. Sobrang layo ng kanilang waiting room guys sa kanilang operating room. I'm back in the waiting room and Hailey assisted me. She's very nice. And she's gonna bring me apple juice and crackers. But I refused for the crackers. I think I'm just gonna have apple juice. Bakit nag-i-English ako after ng operation? Nag-English after ng operation. Ayan. Everybody here is very nice. And I highly recommend Good Samaritan Medical Center. If you need some surgery or whatever procedure, I highly recommend talaga this place. The place is very nice, it's very clean, and then everything from the nurses to the anesthesiologist to the doctor, sobrang bait talaga nila lahat guys. Pagpasok ko pa lang dito kanina, inassist ako ni Lisa Ann doon sa registration, and then si Nicole, and then sorry, I'm having video. Did you wanna say hi to my vlog? Yes. Hi! Ayan. Palagi talaga akong nagtatanong guys kapag ka nagve-video ako, tapos tinatanong ko yung mga nurses kung gusto nilang mag-join, mag-hi sa vlog ko. Ayan, yung iba pumapayag, yung iba hindi. Ito na po yung dinala nila na juice sa akin guys. Ayan. Apple juice. Nauhaw kasi ako guys kasi yesterday when I do the prep, before I do the prep, whole day talaga na hindi ako kumain. Like all liquid, mga clear liquid like apple juice lang ang allowed, Gatorade before the colonoscopy, water, and then no anything, no hard food. Yun po yung advice kasi. Akala ko talaga kapag ka mag-colonoscopy may mararamdaman mo yung sakit sa pagpasok ng camera kasi ipapasok sa puwet mo yung camera. Wala akong naramdaman pero parang naririnig ko sila sa background na ginagawa nila yung procedure, pero yung pinapasok na nila yung camera sa rectum ko guys, wala talaga akong maramdaman, like nothing. Pero parang conscious pa rin ako. Parang natutulog ka pero naririnig mo sila. Siguro dahil low dose lang yung anesthesia na nilagay sa akin. Like ano yun? Propanol? Parang propanol lang. So mabilis lang siya. Like mga less than 30 minutes. Ayun. Before coming here to the hospital, I was very anxious kasi baka may makita sila na polyps. But if may makita sila na polyps guys, that's good news kasi na maagapan siya kaagad and ma-treat if ever it's cancer or what, titignan yan sa pathology and then i-determine nila kung cancerous, pre-cancerous or what. Pero since wala silang nakita, I will be back here after 5 years na. Kasi pag may makita sila, babalik ako dito for another colonoscopy after 3 years. Pero since wala silang makita guys, after 5 years na sila babalik dito. Tapos, I'm 39 years old, so nagulat sila lahat bakit nagpa-colonoscopy na ako na 39 years old, and then I mentioned to them that my father is diagnosed with stage 4 cancer. So parang pagiging proactive na lang yung ginawa ko guys, na baka dahil first degree ako, baka magkakaroon din ako like in the future. So thank God, I'm really very grateful na ginawa ko to.
hesitant talaga ako guys. I was gonna cancel this procedure kasi sabi ko, wala naman akong nararamdaman. Pero when I look at the internet, kahit wala ka daw talagang nararamdaman guys, minsan may mga nade-develop na polyp sa inyong katawan na hindi nyo, mararamdaman, like no symptoms at all. So, good decision itong ginawa ko guys. At least, kasi anxious, paranoid talaga ako guys. Simula nung nalaman ko na na-diagnose yung papa ko, anxious talaga ako na what if meron din ako or what. So, I'm very thankful na wala. And at the same time, sad din ako for my father. As a breadwinner talaga guys in the family, you really have to take care of yourself. Whatever na mararamdaman mo, ipapacheck mo siya kaaga. Ako kasi guys, I was very anxious because when I started my low carb diet, I noticed na nagiging narrow yung tae ko. No, I'm sorry for my baka kumakain kayo dyan. So, isa kasi yan sa mga tinitignan pag naging narrow yung tae mo. What happened? Bakit naging narrow? Kasi one of the yan guys, symptoms pag may colorectal ka, colon cancer ka or whatever in your intestine or stomach, colon. And then, although wala namang blood, walang stomach pain, so that's good. Pero syempre, nung nag-start ako ng low carb diet, nagtataka ako kasi minsan yung tae mo guys, di ba, parang tambok. Tapos minsan, mafe-feel, ako na, bakit kaya biglang umimpis? Kasi sabi doon parang pencil thin or something like that, mag-worry ka na daw. Tapos nung sa akin, na-anxious ako for how many weeks kasi tingala ko akong tayo nag-pencil thin siya. Tapos yun pala yun, dahil low carb ako, wala masyadong carbohydrates, so hindi bulk yung tae ko. So I'm waiting for John now. He's at work. Nag-grocery siya kanina while I was doing my procedure. So ngayon hinihintay ko siya kasi pabalik na daw siya dito. Malapit lang yung work ni John dito sa Good Samaritan Medical Center. Guys, I'm very happy today and I know na kailangan ko itong i-share sa inyo. Ang sarap ng juice nila, ng apple juice, premium. So, thank you so much sa pagsama sa akin sa colonoscopy ko ngayon, guys. I'm very happy. This is the best day of my life. Ayan, hearing those good news. Hindi ko na nakausap si Dr. Fogel. If you're in Lake Worth, guys, or West Palm Beach, or malapit lang dito, I suggest punta kayo sa Eisenman and Eisenman ata clinic. Kasi doon ako nag-fill up ng everything and then na-refer nila ako dito sa Good Samaritan para gawin yung surgery. So, yun. That's my update, guys. Gutom na gutom ako. Pagdating ko sa bahay mamaya, wag ko daw biglain yung pagkain and egg and rice daw is perfect. After mo mag-colonoscopy pala, guys, wala kang mararamdaman pero utot ka ng utot. Parang bloated ka lang. Parang yun lang yung nangyayari. So, if I'm not mistaken, sabihin ko yung mga nag-assist sa akin ha kung naalala ko pa. Kasi minsan talaga ang anesthesia is nagiging makalimutin ka daw sa anesthesia. So, sa admission kanina, sa registration, si Lisa Ann, very nice. And then yung nagkabit ng IV ko, guys, is si Nicole, if I'm not mistaken. And then nag-assist sa akin kanina, first nurse is si Linda, and then followed by Cindy, and then followed by another one, Sandra, and then yung naghatid sa akin sa operating room, si Sam, and then yung nakalimutan ko yung pangalan ng last. May short-term memory ako. Nakalimutan ko yung pangalan ng last na nag-assist sa akin. No, nung nagbigay ng juice. Naalala niyo ba siya, guys? Nabanggit ko ba dito? So, ayun guys, my advice, if you feel something off sa katawan ninyo, don't be afraid.
no? Magpa-check. Have yourself checked. It's very important. It's not that parang kailangan mo talaga. Kailangan mo talaga siya, guys, no? Para if ever there's something that they find, it will be cured, or it will be maagapan. Ano ba sa Tagalog? Ano ba sa English siya maagapan? So yun lang, guys. Waiting for John na. So I think isusuot ko na yung aking damit. Okay, pwede na ata akong tumayo. Tayo na ako, guys, ha. Isusuot ko na yung damit. Di pa ako. Medyo groggy ako, guys. Ito pala yung mararamdaman mo kapag after ng procedure. Medyo nahihilo-hilo pa ako. Pero hindi na ako magpapalit ng medyas siguro. I think magpapalit na lang ako ng sapatos. Sapatos lang at saka ano. Aray, sandali. Ayan. Sana hindi nyo makita ang aking ano. Ayan. Magpapalit na ako, guys. Ayan. Nandito na yung mga damit ko. Alright, guys. Magpapalit na ako ngayon. Nandito yung mga gamit ko. Ay, medyo nahihilo pala ako. Parang nahihilo ako, guys. May jacket ako dito. Ayan. Nandito yung damit ko. Siyempre, unahin ko yung aking brief. My pants, jacket, I have to remove this here. Tatanggalin ni Hailey ito mamaya. I'll just put it here. So this is the result. Then, okay yung blood pressure ko, ha. After nila ginawa, okay yung blood pressure ko. Lagay ko na lang dito. Magsushoes na ako kaagad. Ayan. Shoes tayo. Lagay lang natin sa plastic. Medyo nahihilo pa rin ako, guys, pero controllable naman. Ayan. So, waiting na lang to dyan. Ihahatid nila ako sa valley. Ayan. So, thank you so much sa pagsama sa akin today, guys. See you at home. And kakain na tayo pagdating sa bahay. So, ito yung result. Babasahin ko sa inyo, guys, yung ginawa sa akin na colonoscopy by Dr. Fogel. Procedure oral surgery, colorectal. Oral surgery daw ang ginawa. Primary malignant father, primary malignant neoplasm of colon. Ayan. Colonoscopy procedure. Colorectal neoplasm breast, high risk, genetic family. Cancer syndrome, informed consent after discussing the rationale. I'm here but waiting in line. Okay, nandito na daw si John. Hey guys, back in the car. John's here. He's gonna bring me home first and he's gonna go back to work while I'm gonna have the rest the whole day. So this is the result. I'm gonna read it to John. Everybody from registration up to the nurses, anesthesiologist, I cannot say anything bad. They're all great. They're all nice. The procedure was performed. Anesthesia record for sedation. Rectal exam was performed. Was normal. The patient was positioned starting in the left lateral decubitus position. Endoscope
type used was an adult size. No difficulties encountered during the procedure. The bowel was carefully examined as the scoop was withdrawn 8 minutes after visualizing the cecum. The bowel preparation quality was good. The patient tolerated the procedure well. Findings: the bowel was normal throughout the extent examined. Images. Si John actually guys ay natutuwa din sa result ng isinagawang colonoscopy sa akin kasi everyday kasi guys nagkukwento ako kay John ng ganito ganyan na na-anxious ako, no, nagwo-worry ako, so parang stressful talaga ba, siguro parang naiirita na si John sa akin na araw-araw ako nagkakwento sa kanya bakit ganito, bakit ganyan. So kaya sabi niya siya din ang nagpilit sa akin guys para mag-schedule ng appointment, no, para kumuha ng colonoscopy. Nung una, hesitant din kami kasi syempre 39 years old pa lang ako at alam naman natin na ang start ng colonoscopy is 45 years old, di ba? Para maging covered 100% ng insurance company. Pero syempre, sabi ko, why not i-try lang natin? Wala naman sigurong mawawala. Pero yun nga lang guys, tumawag kami sa insurance ko, 20% nga lang daw yung i-cover nila kasi hindi pa ako 45 years old. Pagdating na daw ng 45 years old, saka pa daw nila i-cover 100%. Or kapag ma-meet na namin yung aming out-of-pocket max, no, sa insurance namin, ay mako-cover na daw ng 100%. So, ang dami dito guys ng mga result. Okay yung result guys, no, pero hindi ko maintindihan yung ibang mga wordings na nandito, no. Kahit sa dyan hindi niya rin maintindihan. So, pagdating mamaya sa bahay ay syempre, i-chat GPT na lang natin ito. Ayan, so pauwi na kami nito guys. Yung bahay namin is like 25 minutes away from the hospital. And then si John, babalik na naman yan siya mamaya sa trabaho niya. So when they do the Propanol, when they put it in, Propofol, yeah. Propofol, it quickly absorbs the body. Mm-hmm. And then while they're doing the procedure, I don't know if, because I can hear them in the background. Oh, I really? don't feel anything. Like, I cannot feel anything, but I hear them talking in the background. That's funny. I never experienced that. Or maybe it's towards the end. When they're waking you up. Yes, maybe. Maybe when it's almost like... Yeah, because they give you the propofol and then they give you something else to wake you back up. Oh, maybe that's it. They reverse it. Maybe that's it, because I can hear them in the background. How long did you have to sit around and wait for him? Long time. Because he arrived like 12:30, but the nurse Oh, I see. but the nurse said that the doctor's always late. So I'm just giving you I'm just giving you a heads up. The doctor is always late. Bahay na kami guys. And magre-rest lang ako dito. Magluluto lang ako ng itlog and kakain ako ng rice. I hope the rice is still good, because I cooked it the other day. And then magne-Netflix lang ako and mag-e-edit lang ako. And ang dami ko pang gagawin. May ibibenta pa ako dito sa inyo. And John is going back to work right away. Yeah. Right away? Okay. So, bye darling. Thank you for bringing me to the hospital. You're welcome. I'm glad you're pristine. No more no more anxious for 3 You have a years. mark on your face from the Because I whatever. was like that, Mm. sleeping. All right. All right. I love you. Bye for now. I love you. They said that I can eat right away, so I will just cook rice. Cook rice lang ako, guys. Luto lang tayo ng kanin. Balik ka agad si Jan sa maghugas pala ako ng kamay. Ayun, may rice pa tayo dito. So, lang daw, rice at saka egg is perfect daw. Rice and egg is perfect. Okay, saing lang tayo guys.
Wash muna tayo ng hands. Kasi ang dami nating mga hinawakan kanina. And then magluluto ako ng egg. 2 egg lang yung kakainin ko. And that's pretty much You it. have rice. I have rice? Yeah. I put it in the ano? Okay, that's good. Now, mayroon pa pala akong rice, guys. So, anuhin ko na lang. Tawag nito. Magluto na lang ako ng egg. Hala, grabe na happy talaga ako today, guys. But, it's sad as well. Because I'm thinking for my father. Kasi bakit hindi niya agad sinabi ba na may nararamdaman siya. Ganun kasi ang mga parents natin, guys, no? Minsan kasi yung mga parents natin is parang nagwo-worry sila na mag-worry yung mga anak nila pag may kunyari sakit sila. Parang dinidibdib lang nila ba, hindi nila sinasabi. Which is totally wrong, no? Dapat pag may nararamdaman kayo sa inyong katawan, you have to speak it out, no? Kasi parang lalo ka tuloy magpo-problema instead of ano tawag dito? Instead of iniisip mo na mag-worry yung mga anak na magkano yung gastos, ganito ganyan. So ngayon, mas mag-worry ka na talaga, no? So ngayon waiting lang kami kung kano yung bill. Masu-surprise ba kami or what? Kasi yung bill natin, guys, is $255 for the facility. And then what else? $255 for the facility. And then, anesthesiologist, wala pa, hindi pa na bill. What else? Anesthesiology. And, doctor's fee. So, yun yung hinihintay natin. Hopefully, hindi siya ganun kamahal. No? But anyway, kahit na mahal, worth it naman yung ginawa natin. So, that's it for now, guys. I'll see you again later. Hi, guys. Currently, it's 5:54 p.m. Actually, hindi ako natuloy kumain kanina, guys. Kasi sabi ko, why not paabutin ko ng mga 5 p.m. para talagang 2 days talaga ako, guys, na hindi kumain ba, no? Tinry ko lang sa sarili ko kung kaya ko ba talaga mag-fasting. And, grabe, guys, ang effect ng fasting, ha? Kasi, nabawasan ka agad ako ng, I think mostly water ang nabawas sa akin, electrolytes or what. Nabawasan ako ng 5 to 6 kilos overnight. I mean pounds. 5 to 6 pounds overnight. No? So, that's the benefit of doing the keto diet, guys. Sabi ng doktor, pwede daw akong kumain, perfect daw ang egg and rice after ng colonoscopy. So, ito yung food natin ngayon. And gusto ko sana siyang lagyan ng suka na pinakurat, kaso nga lang, as per advice, bawal muna yung mga spicy. Spicy yun siya, guys, diba? Ito parang ano lang to sa colon natin, parang safe. Ayan, hindi siya ganun ka-agresibo ang pagkain na ito. So, and then partneran ko lang din siya ng, for a very long time, first time ko mag-ginger ale, then with sugar, and then water. And then may ice ako dito. Tapos, yun lang. Yun yung food ko ngayon. Egg and rice. Actually, after 2 days. First meal after 2 days. Ayan. So, ako na happy. Hindi pa rin talaga mag-sink in sa akin. Happy talaga ako today, guys. Sa nalaman ko na result. Of course, wala silang nakitang any obstruction or what. Kasi nga, for the past few days, nagtataka ako bakit yung aking poop is, ano siya, yun nga, narrow. Parang hindi siya ganun ka-normal na parang bulky as before. Pero no, nalaman ko na because naglo-low carb ako. So, yun pala, pag nag-low carb ka, guys, pag high fiber, yun daw ang mangyayari. High fiber, low, ano yun? Basta walang carbohydrates, walang sugar, yun daw talaga ang mangyayari sa tae mo. No? So, yun, at least nagkaroon ng peace of mind ba? No? Kasi dadalhin ko talaga ito kung naghintay ako hanggang 45 years old, iniisip ko what if 'di ba, may namumuo ng something doon like polyps or what if antayin pa natin, although ang polyp pala, guys, no, is actually polyp itself hindi naman daw talaga yan delikado. Ang delikado once ma-turn yan siya kasi eventually into cancerous. Maraming mga polyps daw, guys, na benign, no?
Pero what if, 'di ba? Kung hindi ako nagpatingin, naghintay pa ako ng 45 years, 'di ba? So hindi natin alam, no? At saka better to prevent than doing nothing. So yan yung gagawin ninyo, guys. Ako nalulungkot ako in a sense na before kasi, guys, nung may nangyari sa mama ko, cervical cancer kasi yung mama ko, namatay siya ng 49 years old. Nalungkot ako because before kasi sinabi niya na ayaw niya makadisturbo ng tao, ganito, ganyan. Nilihim niya ang kanyang sakit. Nilihim niya ang kanyang sakit, guys, hanggang sa naging lumala na, hanggang sa naging stage 4, hanggang nawala yung mama ko. And then ayaw kong mangyari yan sa pamilya ko. Sabi ko, pinangako ko nung time na yun is gipit din kami, no? Wala pa akong social media before, and then wala pang magandang although nasa call center na ako, no, pero hindi naman talaga sobrang laki yung sahod ko. Pero nagbibigay din ako nun sa mama ko na pang medical niya, fee. Pero yung mama ko ang sumuko. Wala tayong magagawa dyan, guys. Actually, ang doktor nang sabi, ang masusunod ang pasyente. So, yun. Pinangako ko, sabi ko, alagaan ko yung pamilya ko, ganito, ganyan. And ngayon, nasasad ako sa papa ko because nung una niya naramdaman ang sintomas na ganyan sa kanyang colon is wala siyang sinabi. Wala siyang sinabihan. Hanggang sa napansin na lang ng hipag ko. Kasi magkasama yan sila, sa isang bahay lang sila ng isa kong kapatid. Parang iba yung amoy ng kanyang ganyan. Tapos, bakit palagi siyang nagsi-CR? Ayan, sino sa mga dito ha, pag ganyan kayo, yung hindi na normal ang inyong pag-CR, pagdumi, no? Minsan kasi pag di ba, minsan dumudumi tayo minsan nga, 3 times a week, ganyan. Parang okay pa daw yan siya, yan yung normal. Pero, ang daw, guys, pag frequent, ang iyong bowel movement, pag frequent na, like si Papa kasi, guys, more than 10 times a day. So, yun yung problema sa kanya. And then, wala siyang sinabihan. Parang almost 1 year na nangyayari sa kanya yan. 3 times a day siyang nag-e-evac. And, 10 times a day. Mahigit pa yan, guys, ha. Tapos, may daw siya nakitang dugo doon sa kanyang pagdumi. And then, akala daw niya almoranas. Kasi merong almoranas yung papa ko. Kahit ganyan, guys, kahit may almoranas kayo, pag napansin niyo na may something talaga kasi pag may almoranas kayo, parang konting dugo lang naman ata yan, guys, ang lumabas. Pag dumudumi kayo, no? Yung papa ko, guys, is talaga siya, parang marami daw talaga. May one time na marami daw talaga, and then wala siyang sinabihan ba. So, hanggang sa lumala, hanggang sa naging stage 4 na. So, ayun, guys, the moral story is, if you feel something different in your body, have it checked. No? Have it checked. Kung may kakaya, minsan kasi yung ibang tao, kahit na may pera sila, hindi sila nagpapatingin. Kahit may pera, hindi nagpapatingin, no? So, natatakot na malaman kung anong meron, anong ma-discover, no. Huwag kayong matakot kasi early diagnosis, no, can prevent whatever it is. Stage 1, stage 2, pwede pa yan, stage 3. Pero yung mga stage 4 na pinalala nyo pa, hindi na talaga yan. Kagaya ng sa papa ko, nalulungkot ako pero ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin. Yan. So, yun lang, guys. That's my update for today. And siguro hindi mo na ako magva-vlog, no? Pasensya na kayo, hindi ako nagva-vlog everyday. No, I think this is the 5th day. Di ba nagsabi ko na hindi muna ako mag-vlog kasi nga nag-prepare ako. Ang dami kong... ito pala yung mga ginawa ko kanina. Shout out pala sa lahat ng mga gusto na magpa-colonoscopy. Huwag kayong matakot. Alam nyo ang nakakatakot. Yung preparation. Hindi po yung mismong colonoscopy. Colonoscopy only took 15 minutes. Or 8 minutes nga. Sabi sa ko kasi wala sila nakita, 8 minutes lang. Matatagal lang siya, guys, kapag mayroon silang makitang polyps na i-remove nila or what, or depende sa kadami ng polyps. Pero sa akin kanina, 8 minutes tapos na sila, guys. Ganon kabilis. No? And then, huwag kayong mag-alala, isi-sedate ka nila, papatulugin ka nila, walang the best sleep ever. Pagising mo, medyo groggy ka a little bit, pero, ayun, mawala din naman siya kaagad. Ang worst part is the preparation, which is, yun nga, ang pinili ko is yung tablet. 24 tablets ang inumin mo a day before ng iyong surgery.
Okay? And then, hahatiin siya sa dalawa actually. 5 p.m. nag-start ako and then 11 p.m. And parang hindi ko na makaya yung mga tubig kasi may mga allowed amount of water na dapat ipainom sa inyo. No? Pero wag kayong uminom ng mga red. Anything with red, with dye, with whatever. No? Blue, mga ganyan. Mga colored, wag kayong uminom. Pero ito, okay lang to kasi clear ginger ale, Gatorade, Powerade, mga ganun yung advice. So yun yung ano guys, kasi nakailang libang din ako. Yun para tanggalin lahat ng dumi sa iyong colon. So bago sila mag-start ng colonoscopy. So naka 20 times akong dumumi. Since last night. 20 times. Siguro more. Hindi ako nakatulog ng maayos. Siguro alas 2 na ako nakatulog and then nagising din ng mga alas 6 or alas 7 ata ako nagising. So yun. If you have questions about colonoscopy, feel free to ask me kasi na-experience ko na. Kung first time mo, I'm not sure if it's sa Philippines ha. Usually kasi kapag meron tayong nararamdaman na something, nagsa-start sila sa Cologuard ba yun? Cologuard or FIT. Yung parang i-check lang yung dumi mo and then titignan kung may trace ng blood or what. Parang ganun, doon muna sila nag-i-start kasi ang colonoscopy is very expensive. Especially pag walang insurance, very expensive. I'm not sure sa Pilipinas. For sure sa Pilipinas expensive din. Kasi mostly sa mga tao walang insurance eh. If kaya nyo kumuha ng insurance guys, no, I suggest, kung kaya nyo kumuha ng insurance, kumuha kayo ng insurance. It is very important to get insurance guys. Like kagaya sa amin, kung hindi ako kumuha ng insurance guys, no, sa facility fees pa lang namin guys ha, 21,000 na. Facility fees. And then, na-cover siya ng insurance, nag-negotiate sila, parang 1,200 na lang. From 21,000, imagine ha, si Jan nga dati, nakuan siya eh, na-hospital si Jan, di ba, sa diverticulitis, 50,000 yung emergency, ER din kasi yun. Pero nag-down into 2,900. Ayan, kasi nga may insurance. Yung sa akin naman guys is, from 21,000, nag-negotiate sila, 1,200 na lang. And then 80% covered ng aking insurance. So 20% na lang ang binayaran ko, which is $255 na lang. Wag niyong inalang pala, mahal pala yun. And then, hindi pa kasama dun ang anesthesiologist. Ito na ang surprising part. Anesthesiologist and doctor's fee, which is inaabangan ko pa kung magkano. So, masusurprise na lang ako sa mga susunod na araw kung magkano. Kaya, tipid-tipid muna si Johannes. Itlog-itlog muna si Johannes, guys. No, so yun lang, guys. Salamat sa sa inyo. Salamat sa panunood ng video ko na ito. I hope na nakatulong sa inyo, informational sa inyo. Basta, guys, huwag kayong matakot. Kung may nararamdaman kayo, magsalita kayo, sabihin ninyo. No? Huwag yung itago. Huwag nyo sarilihin. Okay? Ngayon. Thank you so much, guys. Again, huwag matakot. If you have question, feel free to ask. Kasi as much as possible, sasagutin natin yan kung kaya natin sagutin. Okay? Thank you. Update ko kayo sa susunod, guys. Another exciting na naman. Hindi ko muna sasabihin siguro sa inyo, pero another exciting na naman ang magaganap sa mga susunod na araw. Nakatanggap ako ng magandang news. Hindi ko muna sasabihin sa inyo guys ha. Sa susunod na araw na lang. Thank you so much. Bye-bye.